Yang mga tolpo, ang dami nila, pati kamag-anak, lahat sila magpipinsang congressman, senator. Tignan nyo sa Quezon City sa Payatas. Yung tulay doon, hindi pa nila natatapos, ilang taon na. Ang magkakapatid sila, lahat sila bumibira sa social media, ang tatapang pagmaliliit. Pero kahit isa, wala silang binatikos na politikong nagnakaw. Ang matapang, gayahin nyo kami, bumabatikos ng gagong politiko kagaya nyo. Ang laki pa naman niya magbigay ng ano sa mga burikat, 300,000 putang niya. Umamoy lang ng pek-pek, 300,000 na. Sinabi ko rin kanina sa mga medyang bayaran, kasi yung tarantadong media doon, sabi niya, ayan, isang ano yan, tama ba yung nagawin ng media kung magbalita ng fake news dyan? Mga gago tong GMA pati EBS na to eh. Mga puro inutil eh. Ha? Ang sabi namin, papayag kami na arestuhin si Bato basta dito litisin sa ating bansa. Ito ay Republika ng Pilipinas, hindi Republika ng Netherlands, gago. Meron tayong sariling batas na umiiral sa ating bansa. Nandyan ang Supreme Court na dapat humusga kung ang Pilipino ay nagkasala o hindi. Hindi ang Netherlands at ang gagong ICC. Diba? Tama! Pero dahil gago ang administrasyon, pinipilit nila na ang mga Duterte at ang Duterte supporter kasuhan at itapon sa dahig para wala silang makalaban sa eleksyon. Alam niyo kasi matatalo. Papayag ba tayo na maulit ang nangyari kay Pierre Abdel? Papayag ba tayo? Lalaban ba tayo? Lalaban tayo para sa ating kinabukasan at para sa ating bansa. Ipaglaban natin kung sino ang totoong politiko na may pagmamahal sa ating mga Pilipino. Nagkagulo ba yung ganito nung termino ni Pierre Abdel? Marcos, putang ina mo, bakit kagulo ngayon? Matibag na support. Kung merong kang bayag, pasukin mo yung bahay ng mga congressman na magnanakaw. Mga walang bayag itong mga tarantado na ito eh. Matapang lang kasi may mga gwardya. Pero kung walang gwardya, payag ba na kusuntukan kami ni Matibag? Pabagsakin ko yan sa round 3 lang. Si John B. Cremulya, pabagsakin ko yung 3 rounds lang. Alam niyo kung sino ang gusto kong referee? Si Marcos, para pag napabagsak yung dalawa, siya naman ang isunod ko. Ang gusto kong announcer namin, si Claire Castro. Ang pustahan, pag natalo yung dalawa, si Claire Castro, ang gawin natin sa kanya, isang buwan natin pagsalitain ang puro kasinungalingan. Tignan nyo mga kababayan, tinanong ng media si Claire Castro, paano mo re-resolve ng presidente ang krisis? Alam nyo kung anong sagot niya? Unang putok, ang pangalawang presidente nasa ibang bansa, gago. Ang tanong kung paano resolbahin ang krisis, hindi kung nasaan ang pangalawang presidente. Pangalawa, tinanong siya, kung meron bang magkaibigan ba si Marcos pati si Babanta? Anong sinagot niya? Ang dapat po sigurong itanong ninyo, anong relasyon ng mga Duterte pati ng mga Babanta? Kung hindi ka ba naman tarantado, lahat na lang ng tarantado na naging tagapagsalita ng Malacanang at tagapagsinungaling si Claire Castro. Ang
Sabi mo, hindi kaibigan ng presidente mong lutang si Mabanta. Pero bakit nandun siya nung birthday ni Mabanta? Sinungaling! Diba? Kawatan! Hintayin ninyo na mabaliktad ang sitwasyon at lahat kayo babalatan namin ng buhay. Pagkatapos balatan, buhusan ng kalamansi. Tapos paliguan ng asin. Akin ikaw! Yan ang dapat gawin sa mga politiko na ito. Mga congressman na mga kulupong na mga buhayin tarantadong inutil, Bitay! nandyan kayo para irepresenta ang boses ng inyong nasasakupan. Ano ba ang tawag sa inyo? Representative. Irirepresenta nyo ang boses at inahin ng inyong nasasakupan. Hindi irepresenta ninyo ang pera ng taong bayan at nakawin ninyo. Elicen Fernando, Kamanggagawa Party List, sayang. Kamanggagawa Party List, Elicen Fernando, sayang. Isa siyang manggang bulok na may bulate. Ang sabi mo, nilirepresenta mo ang boses ng manggagawa. Pwede ka namang bumoto ng no. Pwede ka naman bumoto ng yes. Ha? Abstain, di ba? Pwede siyang bumoto ng abstain, pero bakit yes? Kasi kailangan niya ng pondo sa kanyang opisina. Akala ko ba walang political color? Pero bakit ka bumoto ng yes? Ibig sabihin, isa ka ring mangga. X ka na. X ka na. Isa pa yung mga tolpo. Yang mga tolpo, ang dami nila, pati ka mag-anak, lahat sila magpipinsang congressman, senator. Tignan nyo sa Quezon City sa Payatas. Yung tulay doon, hindi pa nila natatapos, ilang taon na. Ang magkakapatid sila, lahat sila bumibira sa social media, ang tatapang pagmaliliit. Pero kahit isa, wala silang binatikos na politikong nagnakaw. Ang matapang, gayahin nyo kami, bumabatikos ng gagong politiko kakaya nyo. Diba? Ang laki pa naman niya magbigay ng ano sa mga burikat, 300,000 putang niya. O mamuhi lang ng pek-pek, 300,000 na. Diba? Diba? Si Matibag, anong ginawa niya? Nagyabang siya sa waiter, ay yun lang ba ang aming babayaran, 50,000? Tapos naglapag ng napakaraming pera. Diba? Ngayon, ano nang sabi niya? Peki lang po yun, pinagawa namin sa rekto, malinis ang pagkakagawa, gago. Kaya pala ang daming sindikato sa ating bansa. Gobyerno natin mismo, gago. Yang mga politiko na yan, hintayin nyo yung sinasabi ko sa inyo, 2028 election. Pag ako ang nanalo, magbigay ako ng libreng edukasyon, libreng gamot, lahat ng iskinita pinapasok, pati tain ng aso tinatapakan. Para lang makita na siya ay para sa Pilipino. Pero pag nanalo, pumunta ka sa opisina, anong sasabihin sa'yo? Kumuha ka muna ng appointment. Nagbigay sila ng bigas, pera, kunin natin. Pero iboto natin kung sino yung dapat iboto. Diba? Lahat yan magagaling eh. Pag-eleksyon, lahat. Ako, represent ako na mahirap. Putang ina. O, represent ako na mahirap kasi sila mahirap magbayad ng tax na tawin ko.